Amazing grace. Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, tayo po muli ay magsasama-sama sa programa kung hindi ninyo programa. Ang tandaan mo ito, tandaan natin ito. Brad, ano naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Ang mabuting pastol. Ano po yon? Ang mabuting pastol. Sapagkat ito ay mayroon pong kaugnayan sa pagbasa sa susunod pong linggo sa April 24, 2024. Pero bago natin bigyan ng pagkakataon, refleksyon, ang atin pong gospel ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta, sumusubaybay sa atin pong YouTube channel at saka sa Facebook na din syempre. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Shout out kay Doc Bac Jing Ramos, kay Brother Nelson Umipig na wala pong sawang nagbibigay ningning sa akin pong Facebook. Ayan. Sister Nympha ay Glenn Bagset Fulgar, Arnold Fulgar, Syra Fernicol Baligwat, Marcelo Peralta Capitle, Ronald Villaflor, Arnel Rivera, Mel Matutina, si Ate Jackie Paran, Daisy Villanueva, Agri Healthy Lifestyle TV, siyempre kay Brother Dendo Kulupano rin yan. Kay Oreo Orion, Ami Pumanlag, Dina Kabantak Duran, Frank Toledo, Israel Manila, Maribik Perez, Larry Lusigro, Marchita Lastra, Lydia Caballero, Talia Cabello, Jennifer Generoso, Reynaldo Fajarda, Josefina Constantino, Jacinto Fajardo, Yuri Andaya, first time po niya sa atin pong channel, welcome po sa iyo. Kay Edwin Pinolyad, ayan, kay Brother Edwin Pinolyad, Merce Mazaredo, Julie Aberion, Raquel Rivera, Ricardo Bernardo Duson, Daisy Villanueva, Gershon Traso, Remedios Pinok, first time din po niya, salamat po sa iyong pagbisita. Lucia Chanco at kay Brother Norberto Macaraig. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagtangkilik sa atin pong mga video. Palagi po kayo nawang pagpalain ng ating Diyos at kung ibig din ninyong makasama sa mga shoutout tuwing Sunday Gospel Reflection, huwag po kayo mag-aatubiling mag-comment dyan sa comment section dito sa ating YouTube channel para kayo po ay maisama naman sa susunod kong mga linggo. Siguro magtataka kayo bakit ang aga ng aking recording. Sa araw po kasi ng linggo ay may lakad tayo sapagkat makikipag-collab tayo. Meron pong collaboration tayong sasamahan sa mga vlogger ng Bulacan para magkaroon ng pagkakataong mapasimulan ang kanilang plano, ang pagiging charity vlogger. O, di ba? May sponsor may financer Sasama lang ako, sampid lang po ako doon. So ano po ang ating tatandaan? Ang mabuting pastol. Tayo po yung magpasimula. Ang atin pong pagbasa ay hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 10, mga talatang 11 hanggang 18. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa'y hindi siya pastol, at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa'y upahan lamang, at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama, at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa, at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Meron akong ibang pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol
Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at meron akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa aking Ama. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat din sa mga na-live. Yan, kay Ate Merly Gonzaga, salamat po sa iyo. Alaysa Di Guzman, good morning. Sister Mylene Cayago, ayan, sino pa ba ang mga nasa live? Maraming salamat sa inyong pagdalaw. Sister Eden Sanggalang Abat, magandang tanghali na po sa iyo. Ayan. So tayo po ay magpapatuloy na. Ano ang ating pag-uusapan? Ang mabuting pastol. Ayan. Bakit ito ang ating pag-uusapan? Makikita natin na sa ating pagbasa, mga katagang namutawi sa bibig ng ating Panginoon, ang mga salitang, siya ang mabuting pastol. Bakit nga ba siya naging mabuting pastol? Maaaring ang iba sa atin ay hindi nakaka-relate sa pagiging pastol sapagkat ang iba ay hindi naman lumaki sa mga probinsya. Ako ay lumaki sa probinsya at naranasan ko ding magpastol ng kalabaw, ayan, magpastol ng kambing, magpastol ng mga hayop, ayan. So ang pagiging pastol ay pag-aalaga ng mga hayupan sa probinsya upang dalhin sa mainam na damo or kaya dalhin sa sapa, sa batis ang mga alagang hayop. Ipapastol. So, si Jesus sabi niya, ako ang mabuting pastol, inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang gusto nating puntusan sa ating pong pag-uusap at pagnilay dito ay yung una, mabuting pastol. Bakit nga ba siya naging mabuting pastol? Bakit? Meron bang masamang pastol? Kasi meron pong kategorya siya ay mabuting pastol. Sa atin na din pong pagbasa, mapapansin natin na yung mga upahan at mga bayarang pastol, kapag nanganganib na sila, iiwan na nila yung kanilang tupa sapagkat hindi naman kanila yun Bakit ba nila pagmamalasakitan yun kung magbubuwis naman at manganganib ang kanilang buhay? So makikita natin, ako ang mabuting pastol. Bakit? Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Tayo man sa ating kapanahunan ay nagiging pastol sa mga taong ating nasasakupan. Ang pagiging pastol ng ating Panginoon ay para sa mga alagad niya na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Literal na pastol, kung ikaw ay nag-aalaga ng mga tupa, literal ding ikaw ay pastol kung may mga tao na nasa iyong balikat na ibinigay ng Diyos at ikaw ay may responsibilidad sa kanila. So ang pagiging mabuting pastol, actually mga kapatid, napakinggan ko lang din at nabasa ko din, na katangi-tanging parable o talinghaga ito na hindi mo mababasa sa ibang gospel, kay Lucas, kay Mateo. Hindi mo mababasa doon kay Mark yung parable ng mabuting pastol. Natatangi lamang ito sa Ebanghelyo ni San Juan, na dito inilalarawan ng Gospel ni St. John na si Jesus ay katulad ng isang pastol na nangangalaga ng mga tupa. At walang ibang tinutukoy na mabuting pastol dito ay ang ating Panginoong Hesus. At wala ding ibang tinutukoy na tupa dito ay ang kanyang mga alagad. Kaya nga sa ating kapanahunan, ikaw din ay nagiging pastol, tayo din ay nagiging pastol sa mga taong nasa ilalim natin o nasa sakupan natin. Halimbawa, sa isang pamilya. Kung ikaw ay tatay at nanay, pastol ka ng iyong mga anak. Kung ikaw naman ay lolo o lola, pastol ka ng iyong anak at mga apo. Kung ikaw naman ay tiyuhin, tiyahin, pastol ka ng mga pamangkin mo. Kung ikaw naman ay nasa isang kumpanya, nagiging pastol ka ng mga tauhan mo. Kung ikaw ay isang guro, nagiging pastol ka ng mga estudyante mo. Kung ikaw naman ay nasa ministry, pastor, evangelist, ministro, nagiging pastol ka ng mga mananampalatayang nasa ilalim ng iyong nasasakupan.
So ang ibig sabihin, tayo din ay nagiging pastol. Ang hindi lang natin masagot, tayo ba ay mabuting pastol o tumatakas na pastol? Bakit ba siya naging mabuting pastol? Kasi magkaiba po yung salitang mabait na pastol at mabuting pastol. Malaki po ang ipinagkaiba ng mabait at saka mabuti. Pwedeng ikaw ay mabait, pero hindi ka mabuti. Kapag ang isang magulang ay mabait lamang sa kanyang mga anak, lalaki ang kanyang mga anak na matitigas ang ulo at masuwayin. Ngunit kung ikaw ay mabuting magulang, lalaki ang mga anak mo na masunurin, may takot sa mga nakakatanda at may takot sa Diyos. Bakit? Magkaiba ba yung pagiging mabait at mabuti? Meron po, malaki ang ipinagkaiba. Kung ang Diyos ay mabait lamang, siguro wala mga taong susunod at maglilingkod sa Kanya. Kaya ang Diyos ay hindi lang siya mabait, kundi siya ay mabuti. Bakit siya naging mabuti? Kasi ang Diyos ay gumagantimpala sa mga taong sumusunod sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, tumutupad ng Kanyang mga utos. Kaya siya ay mabuting Diyos. Kaya siya naging mabuting Diyos, siya rin ay nagpaparusa sa mga taong lumalabag, sumusuway sa Kanyang mga utos, lumalaban sa Kanyang mga utos. So yun ang pagkakaiba ng mabait. Ang mabait, kahit masama na yung ginagawa, kahit nalabag na yung ginagawa, hinahayaan lang, pinagbibigyan lang. Bakit? Kasi mabait. Ngunit kung ikaw ay mabuti, kapag masama, parurusahan. Kapag mabuti at masunurin, ay ginagantimpalaan. So yun yung pinagkaiba. Meron po ako napuntahang isang lugar noong pong bata-bata pa tayo, na binibigyan tayo ng pagkakataong mamahala ng isang probinsya. Sa aking napuntahang probinsya, medyo nagiging problema ng mga namumuno doon sa lugar yung kanilang mga awit, yung kanilang mga choir, sapagkat may mga paglabag, may mga hindi pagsunod, may mga talagang sabihin natin na bibreak yung mga rules. So dinulog nila yun sa akin bilang overseer, bilang head ng probinsyang yun. So ang ginawa natin, kinaibigan muna natin sila. Pagkatapos natin silang kinaibigan, kinausap natin sila. Ang sabi ko sa kanila, mga kapatid kong choir, maraming sumbong, maraming reklamo sa inyo, maraming napapansin sa inyo, para kako maging epektibo kayo mga awit ng gawain. Ano ba ang gusto ninyo? Maging mabait ako sa inyo o maging mabuti ako sa inyo? Tapos ipinaliwanag ko, sabi ko sa kanila, ang pagiging mabait ng Diyos at ang pagiging mabuti ng Diyos ay magkaiba. Sabi ko, mabait ang Diyos, oo, pero mabuti din siya. Hindi lang palaging mabait ang Diyos, siya ay mabuti, sabi ko. Tapos nung inexplain ko yan, sabi ko sa kanila, ano ang gusto ninyo ngayon? Maging mabait ako sa inyo o maging mabuti ako sa inyo? Ay pinili naman nila yung pagiging mabuti. Dahil ang pinili nila ay yung pagiging mabuti, so binasahan sila ng mga rules and guidelines. Marami sa kanilang hindi nakasunod, yung kanilang karakter, yung kanilang pag-uugali, yung kanilang pakikitungo, kaya sila ay nadisiplina at nabigyan ng kaparusahan na hindi mo nakakantapan samantala. Para maiayos yung kanilang pagkukulang at pagkakamali. Ganon ang Diyos eh. Hindi lang siya mabait, kundi ang Diyos ay mabuting Diyos, na yun ang dapat nating pinagtutularan. At dito sa ating pagbasa, sinasabi ng ating Panginoon na siya ay mabuting pastol. Ang isang mabuting pastol ay nagpaparusa sa mga tupang sumusuway. Kaya nga, ang pastol ay may tungkod na palaging daladala, di ba? Ang tungkod na kanilang palaging daladala ay mahaba. Ngunit ang dulo niyan ay may parang hook na baluktot, di ba? Ano ang purpose ng hook na baluktot? Kapag daw ang tupa ay lumalayo na at humihiwalay na sa samahan, ginagamit ng pastol yung hook para abutin yung tupa, hilahin siya sa paa. At okay lang kung siya'y mabalian, okay lang kung siya'y masaktan. Ang mahalaga, ang kanyang tupa ay maibalik sa kawan. O minsan ganun din ang Diyos eh. Minsan sinasaktan tayo para tayo makabalik sa kawan.
Minsan kailangang disiplinahin tayo para makabalik tayo sa kanyang kawan. Yun yung pagiging mabuting pastol. Kasi kung mabait lang ang pastol, hahayaan ka nang umalis. Marami pa naman akong aalaga ang ibang tupa. Marami pa akong ibang iintindihing tupa. Bahala ka sa buhay mo. O yun yung pagiging mabait. Pero kung ikaw ay mabuti, hindi mo siya hahayaang umalis. Kundi gagawin mo, ibabalik mo siya sa kawan, masaktan man. At kapag nasaktan o napilayan, ang ginagawa ng mabuting pastol, nilalangisan, hinihimas, kinagamot kung alinman yung napilay na bahagi ng kanyang katawan. Ganon yung pagiging mabuting pastol. Yan ang ating Panginoon. Hindi lang siya mabait, kundi siya ay mabuting pastol. So ano yung una nating pinupuntusan? Ang pagiging mabuting pastol ng ating Panginoon. Pangalawa na gusto nating puntusan, ang sabi ng verse 12, ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol. At hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. O di ba? Dalawang klaseng pastol yung naririto sa ating pagbasa. Isang mabuting pastol at isang upahang pastol. Ano naman ang karakter at katangian ng upahang pastol? Dahil hindi nga kanya yung kawan, dahil hindi nga kanya yung tupa, kapag may dumarating na mapanganib, sinasalakay ang kanyang mga tupa, sa takot na siya'y madamay, iiwanan niya yan. Bakit? Swelduhan kasi siya. Bayaran lang kasi siya. At dahil sa pagiging bayaran niya, wala siyang malasakit doon sa mga tupa, lapain man ang mababangis na hayop. Iniiwan niya, pinababayaan niya. Sa ating kapanahunan, marami ding ganyan na mga pastol, di ba? Na upahan, na kapag nasa panganib na ang mga kasamahan, pababayaan na. Di ba? Minsan naman, ginagatasan, tapos pababayaan, di papakainin. Di ba? Pinipiga yung kanyang mga tupa na pinangangalagaan. Dapat tayo ay nagiging katulad ng ating Panginoon na pinangangalagaan kagaya nung sinasabi sa ating binasa na iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa tupa. Kakaiba dito sa ating pangalawang pinupuntusan na yung kanyang buhay hindi niya iaalay kundi ililigtas pa niya. Tatakas siya para malayo dun sa panganib. Hahayaan niya na yung kanyang mga tupa na inaalagaan dahil hindi kanya, dahil hindi siya ang nagmamayari, hahayaan niya ito na lapain, saktan, kainin ng mababagis na hayop. Ito yung ikalawa na pinupuntusan natin na hindi natin dapat maging ugali o karakter na mga tinawag ng ating Panginoon. Kung tayo man ay nagiging pastol sa ilalim ng mga taong ating nasasakupan, sa ilalim ng mga taong ating pinangangalagaan, sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Pangatlo na gusto nating puntusan, mga kapatid, sabi ng verse 14 and 15, ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Meron akong iba pang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at pakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Pansinin niyo po mga kapatid sa ating pagbasa. Ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Mga kapatid, dito sa ating pagbasa, ipinasok ni Jesus yung kilala niya ang kanyang Ama at kilala siya ng kanyang Ama. Anong mayroon sa kanilang dalawa? Yan. Anong mayroon sa Ama at kay Jesus? Alam nyo kung ano ang mayroon sa kanila? Relasyon. Ama at anak. Anak at Ama. Inihahalin tulad niya yung kanyang relasyon ni Jesus sa mga tupa, na kung paanong sila'y magkakilala. Mayroong ugnayan, mayroong relasyon. Kaya pala, kayang ibuwis
ng mabuting pastol ang kanyang buhay sa mga tupa sapagkat mayroon pong relasyon. Mayroon pong pag-ibig na namamagitan. Mayroon pong pagmamahal na namamagitan. Kung paanong kilala ko ang Ama at ako'y kilala niya, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Mga kapatid, ang mabuting pastol, binibigyan niya ng pangalan ang lahat ng kanyang tupa. Kaya siya'y kinikilala at kilala ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. Kaya nga sa isang tawag lang, lumilingon ang tupa. Meron akong nabasa na may mga turistang nagbakasyon sa bandang gawing maraming tupa, sa bansang maraming tupa. Isa sa kanilang itinerary ay pumunta sa farm ng maraming tupa. Nung sila'y naroroon na, nagpaturo sila kung paano kausapin, tawagin ang mga tupa. Tinuruan naman sila nung pastol na nangangalaga. So binigyan sila ng pagkakataon na tawagin yung tupa. Kahit anong lakas ng tawag nila, kahit sigaw, kahit pabulong, kahit masayang pagtawag, hindi man lang lumilingon yung mga tupa. Patuloy lang sa ginagawa yung mga tupa, nanginginain, busy dun sa kanilang pagkain. Yung tumatawag sa kanilang turista, hindi man lang nila nilingon, hindi man lang lumingon yung mga tupa. Pero maya-maya, nang tumigil na yung mga turista sa pagtawag, yun namang kanilang pastol ang tumawag. At sa isang mahinahon lang na pagtawag, yung mga tupa naglingunan at naglapitan pa. Bakit? Kasi yung mga tupa, kilala nila ang kanilang pastol. Hindi sila lumalapit, hindi sila sumasagot, hindi sila tumutugon, hindi nila binibigyan ng pansin yung mga taong hindi nila kilala kahit na sila'y tawagin sa kanilang pangalan. Bakit? Kasi wala silang relasyon, ugnayan doon sa mga taong hindi nila kilala. Ngunit nang ang tumawag ay ang kanilang pastol na kinikilala nila dahil sila'y may relasyon at ugnayan, lumapit at nagbigay pansin, nag-response yung mga tupa. Kaya tama, kilala ng pastol ang kanyang tupa at kilala din ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. Alam nyo kung bakit daw nakikilala, natatandaan ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastol? Kasi daw, kapag natapos ng manginain, habang namamahinga ang mga tupa, kadalasan daw ang mga pastol ay tumutugtog ng mga instrumentong pangmusika. At habang tumutugtog ng instrumentong pangmusika, sila ay pumakanta. At dahil nga sa kanilang pagkanta habang namamahinga yung mga tupa, yung mga tupang nakakarinig palagi ng kanta, ng tinig, ng boses ng kanilang pastol, na i-inject yun sa kanila, natatanim yun sa kanila, na nanatili yun sa kanilang pandinig. Kaya nakakabisado nila ang boses, ang tinig ng kanilang pastol. Kaya nga, sa araw-araw na kanilang pagkanta, na kinakantahan yung kanilang mga tupa, hindi makakalimutan ng tupa ang tinig ng kanilang pastol. Kaya kahit sino man ang tumawag sa kanila, hindi nila papansinin. Ganun pala yung palatandaan para ikaw ay makabisado ng iyong tupa, palagi mong kakantahan. Kahit wala sa tono. Ayan. See, yung pala Kaya nga tayo, kilala din natin ang ating pastol. Sino ba ang ating pastol? Di walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya kapag ang tatawag ay siya, dahil tayo may ugnayan, may relasyon, minamahal niya tayo, minamahal natin siya, dapat natin siyang pakinggan. So ito yung ikatlo, maarugang pastol. Kinikilala at kilala ng pastol ang kanyang tupa, iniaalay ng pastol, ng mabuting pastol ang kanyang buhay sa kanyang tupa, at makikita din natin yung relasyon at ugnayan ng pastol sa tupa na sa loob-looban nito, nandun yung pagmamahal, nandun yung pag-ibig. Ang pag-ibig ay bunga ng pagkilala. Kaya nga sabi, kapag nakilala mo ang Diyos, kapag kinikilala mo ang Diyos, hindi pwedeng hindi mo siya mamahalin at iibigin. Hindi pwedeng hindi mo siya pakinggan at sundin. Kaya nga, napaka-imposible na hindi ka sumunod sa Panginoon kapag kilala mo ang Panginoon.
Kapag kilala mo ang Diyos, katulad ng ating Panginoong Hesus. Ano ang sabi niya? Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman. Kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang tinutukoy po dito ng ating Panginoon na iba pang tupa ay ang mga hintil. At ang sabi niya ay pakikinggan nila ang aking tinig. Sapagkat ang ibig ng Panginoon, siya ay maging pastol ng lahat ng Hudyo at ng mga hintil ng iba't ibang bansa na kikilala at susunod sa Kanya. Meron po akong napakinggan na isang homily ng isang pare. Ang mga tupa, ang isa sa kanilang kahinaan ay mahina ang kanilang pandinig. Hindi lang sa mahina ang kanilang pandinig, kapag malayo nga, hindi kanila maiintindihan, kaya kailangan palaging malapit yung pastol. Hindi lang sa mahina yung kanilang pandinig, mahina din yung kanilang pakiramdam. Mahina din yung kanilang paningin. So anong ibig sabihin? Ang mga tupa po, sabi ng isang pare, ito daw ang hayop, ang isang uri ng hayop na pinakabobo. Bobong hayop daw. Kaya walang alam, walang buwang. Bakit? Kasi kapag ang isang hayop, halimbawa ang aso, ay nakakaramdam ng panganib, nakakakita ng panganib, diba? Nakakaamoy ng panganib, agad-agad silang naghahanda para mapaghandaan yung panganib. Kung sasalakayin man sila, kung sasaktan man sila. Ang mga tupa daw hindi ganun. Walang ganun. Kaya nga, helpless sila eh. Wala silang kakayahan. Kaya sila ay nangangailangan ng pastol. Kailangan may nangangalaga sa kanila. May nag-aalaga sa kanila. Dahil kung hindi, palagi silang manganganib. Palagi silang mapapahamak. Palagi silang malalapan ng mababangis na hayop. Kaya nga, palaging nakaantabay sa kanila ang pastol. Kaya ang mga tupa ay nakadepende sa kanilang pastol. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, minsan helpless din tayo. Kaya nga, nangangailangan tayo ng tulong. Nangangailangan tayo ng mag-aaruga. Nangangailangan tayo ng mag-aalaga. Nangangailangan tayo ng mabuting pastol. Salamat sapagkat ang ating Panginoong Hesus ang siyang naging mabuting pastol natin na hindi man natin kayang proteksyonan, hindi man natin kayang ingatan, hindi man natin kayang alagaan ang ating mga sarili. Meron namang Diyos na nag-iingat, nagtatanggol, nagpo-protect sa atin. Ito nga yung tanong ko noon madalas eh. Sino ba sa atin ang nakasisiguro na paglabas natin ng umaga sa bahay, makakabalik pa ba tayo ng buhay sa ating piling, sa mga mahal natin sa buhay? Walang makapagsasabi. Ito, matagal nang nabalita, mag-asawa, araw ng linggo, sumakay ng kanilang kotse para lang magsimba. Pero habang sila'y naglalakbay sa may Commonwealth, dyan sa Quezon City, bigla silang sinalpok ng truck. Ang mag-asawang magsisimba, binawian ng buhay. Eh kung alam nila ng araw na yon na ang magiging dahilan ng kanilang kamatayan ay ang pagbabiyahe at ang pagsisimba, magsisimba pa ba sila? Lalabas pa ba sila ng bahay? Hindi naman nila alam yung panganib sa lansangan, sa kalsada na kanilang kakaharapin. Sapagkat ang kanilang pupuntahan ay ang paglilingkod, ang pagsisimba para katagpuin ang ating Panginoon. Kaya nga walang nakakaalam eh, na paglabas natin ng umaga, makakabalik pa ba tayo ng hapon? Wala ding nakakasiguro na pagtulog natin sa gabi, ay magigising pa tayo ng umaga. Kaya nga kailangan natin ng tagapangalaga. Kailangan natin ng mabuting pastol. Ito po'y aking karanasan. Na ako'y na-assign ng Baguio. Magkasama po yung La Union. Araw ng Lunes, sabi ko doon sa aking mga kasamahan, sa opisina, mga bandang 2:00 yun. Sabi ko, mga kapatid, kailangan ko nang bumaba ng San Fernando sapagkat may hayo ako doon. Habang ako'y nagpapaalam, meron tayong isang kapatiran na nandoon sa office ng Baguio dahil nagdala siya ng kanyang handog ika-10 bahagi.
Nung ako'y marinig niya, ang sabi niya sa akin, Brad, sabay na tayong lumabas. Sabi niya, bibigay ko lang yung aking 10 bahaging biyaya. Sabi ko, sige po. Nung kami lumabas na, sabi niya, Brad, maaga pa naman. Gusto mo, magwagwag muna tayo. Alam niyo ba kung ano yung wagwag? Kapag hindi pa kayo nakapunta sa Baguio, wagwag ang tawag doon. Dito sa Maynila, ang tawag ay ukay-ukay. Yung mga second-hand clothings. Diba? Yung mga gamit ng mga damit, sapatos, bag, diba? Pantalon. Yan. Wagwag ang tawag doon. Dito sa atin, sa Maynila, ay ukay-ukay. Sabi ko sa kanya, sige po. Akyat kami ng 3rd floor ng isang building. Sapagkat ang mga wagwagan doon, ang mga ukay-ukayan doon, wala sa kalsada, nasa mga building. Akyat kami. Siguro halos 2 oras din kami nakapagwagwag. Sabi ko, sister, hapon na, sabi ko. Kailangan ko nang bumiyahe. Kailangan ko nang magpunta ng San Fernando kasi may hayo pa ako. Mahaba-haba din ang biyahe. Pagbaba namin, dahil papunta na kami sa terminal, sabi ko doon sa kapatid natin, ako sis, sabi ko, meron pa pala akong sukli, 10 piso. Kukunin ko pa ba? Pag sinabi niyang, wag na, okay lang. Pag sinabi niyang, okay, balikan, okay lang din. Hindi pa ako natatapos, sabi niya, balikan natin yun, sayang din yun, pamasahe din yun. So, akyat uli kami sa 3rd floor. Pagdating namin sa 3rd floor, siya namili uli sa mga nakahanger. Pagkakuha ko nung sukli ko, natukso uli ako, namili ako sa mga nakahanger. Mga naka 20 minutes din. Sabi ko, sister, hapon na, hatid mo na ako sa terminal. So, pagbaba namin, dire-diretso kami sa terminal. Tanaw namin yung terminal, yung bus, nakaalis na. Puwetan na lang ng bus ang nakita namin. Sabi ko doon sa sister, naku, sayang. Sabi nung sister, hindi, kaya pa yan, habulin natin. Sabi niya, halika, dali, takbo tayo. Sabi ko naman sa sister, naku po, wag na. Hayaan nyo na po, andyan naman na yung kasunod na bus. Yun ang sabi ko. So, na okay, nandun na sa bus, sabi ko, sister, wag nyo na po akong hintayin, ako na pong bahala maghintay. Siyempre, dadagdagan pa ng pasahero nyo, pupuno-punuin pa ng konti. Sa maikling kwento, habang kami nasa biyahe, pagitan ng Burgos at Nagilian, pababa po yun sigsag pababa. Ang traffic, usad pagong ang mga sasakyan. So, sa isip-isip ko, hindi ako aabot dun sa prayer meeting na pupuntahan ko. Nung kami makarating sa dahilan kung bakit traffic, kaya pala traffic mga kapatid, mayroon pong truck ng bato na punong-puno ng bato at saka bus ang nagbanggaan. At nang sila'y magkabanggaan, lahat ng mga bato nagtalsikan sa kalsada, sa daan. At yung mga upuan ng bus, tumbahan talaga, duguan pa. Yung pala yung naging cause ng traffic. Nang dumaan yung aming bus, yung aking bus na sinasakyan, yun yung bus na hindi ko nasakyan. Ang ginawa ko, kinuha ko kaagad yung cellphone ko, tinext ko yung sister, sabi ko, sister, praise the Lord! Thank you, Lord! Thank you sa 10 piso. Bakit naman ako nagpasalamat sa 10 piso? Bakit naman ako nagpasalamat na may aksidente? Hindi. Hindi ko po ipinagpasalamat na mayroong aksidente. Ang ipinagpasalamat ko, kitang-kita ko yung pangangalaga ng ating Diyos sa akin. Dahil kung hindi ko binalikan yung sukli kong 10 piso, yung bus na nakabanggaan ng truck na punong-puno ng bato, isa ako doon sa mga naaksidente at nasaktan. Kitang-kita ko yung pangangalaga ng ating mabuting pastor. Kaya nga, ang ating pong Panginoong Hesus, ang siyang ating pastol na nangangalaga ng ating pisikal na katawan at ng ating kaluluwa. Kaya ang dapat nating gawin, ipagkatiwala natin sa Kanya sapagkat inialay nga niya ang Kanyang buhay. Ang kaligtasan pa kaya natin ang hindi niya maisupply, ang hindi niya magawa para sa iyo at sa atin. Ano po ang ating pinag-uusapan? Ang mabuting pastol. Anong una nating pinupuntusan? Ang mabuting pastol, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa na pinupuntusan natin, totoo din na may mga upahang pastol na kapag nanganganib ang kanilang buhay, pababayaan at iiwan ng mga nasasakupan nila ang mga tupa na kanilang pinangangalagaan. Ikatlo, ang maarugang pastol, walang iba na tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Hesus, sapagkat hindi man natin kayang pangalagaan, proteksyonan, ingatan ang ating buhay, meron namang nangangalaga sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon.
Maraming salamat po at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag nyo naman kakalimutan na mag-like, siyempre mag-subscribe na din kayo. Share nyo na rin ang video ito sa mga inaakala ninyo makakatulong sa inyo. At kapag kayo pinagpala at pinagpala din sila, sama-sama tayong pagpapalain. Maraming salamat sa mga nasa live. Oy, Brother Rod Banyares, Compadre, dyan sa Hong Kong, pagpalain ka ni Lord. Sis Rosemary Romero, Adin Bond, Violata, Ella Bella, salamat po sa inyong pagsama sa atin pong pagre-refleksyon ito. At kung ibig din po ninyo na makasama kayo sa shoutout, huwag niyong kakalimutan na mag-like. Mag-subscribe din kayo at mag-comment. Kailangan nagko-comment kasi pag like, hindi ko po na-identify eh. Kailangan makita ko dun sa comment section yung inyong comment para sa susunod pong Sunday, Gospel Reflection kasama po kayo. Ang akin lamang pong palaging masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Sa mga nasa live, maraming salamat din. Kaya maaga tayong nag-live ngayon, nag-recording ng gospel. Kasi sa araw po ng linggo, meron po tayong collaboration. Sasama po tayo sa mga charity vlogger ng Bulacan, ng mga preachers natin, ng mga kapatiran natin na nagbablog na rin. Sapagkat sila ay may nakausap na magpipinance, na gustong tumulong din, na yung kanyang biyaya ay ibig niyang maitulong sa mga tao na nangangailangan. Kaya sasama tayo sa kanila para naman makapag-start sila, makapag-share yan. Maraming salamat po, Sister Retmi September. God bless po, watching from Netherlands. Palagay ko, madaling araw dyan o gabi. Hindi ko po kabisado. Maraming salamat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ayan, bye-bye and I love you with the love of the Lord. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send your